Pads, ano ba tong weather na ito? 47 degrees Celsius. Para namang hindi lang sinat, parang kinukumbulsyon na yung panahon. Kaya nga eh. Alam mo, masarap umorder ng masarap na inumin ngayon. Magkape kaya tayo? Kape. Kape sa tag-init. Kape, sige. Punta tayo kina Chabi. Punta tayo kina Chabi. Chabi! Chabi! Hi, Father! Kumain si Chabi! Welcome po! Mga kapatid, ayon po sa apostolic letter na Laudato Si, maraming pagsubok na hinaharap ang ating common home. Dahil po sa global climate emergency, nagkaroon po na tinatawag nating rice shortage. Kaya po, si Chabi namayat na. Last week hindi siya binigyan ng kanin. Ano nangyari sa'yo, Chabi? Father! Hey! Ito pa ako! Kapatid ko to, si Yana. Pero tinatawag ko siyang Chabela. Chabela? Okay. Di ba ano yun? Sa up yun, di ba? Parang up na yun. Oh, yan siya. Yana! Hi, Father! Anong pinagkakabalaan mo? Ba't ka nandito? Ito naman, Father, nag-ayos-ayos lang ng paninda. Pero, Father, wala ako madalas dito kasi nagvo-volunteer ako sa simbahan. Anong ministry? Social Communications Ministry, di ba? Tunog sosyal, Father. Ah, sosyal ba? Marunong din pala mag-joke. Parang yun yung tinatawag nilang sokom. Ako po si Gaz Zabelias at buong team ng Zako. Zakote, ang criminal operation. Sokom! Oh. At yan po ang ating aalamin kung ano po ang ministeryo. Opo, tungkol sa sokom. At bakit mahalaga ang sokom sa buhay ng simbahan, lalo na sa panahon ngayon? Opo, kaya nga po ating sisiyasatin ang buhay ng sokom. Dito sa Kape. at kampay. Opo, Sokom. sokom. Bang may hot water tayo dito pa? Ito na, Father. Gagawa ko kayo ng kape. Wow! Kape ba yun? Bakit nakabag? Oh, para siya tsaa. Yes, Father. Ito na kasi yung uso ngayon, Father, sa mga Gen Z. Yung drip coffee, yan. So, ilalagay siya doon sa tasa. Yes, dito po siya ilalagay. Para siya nakasampay. Nakasampay. Yes. I like that. Kape nakasampay. Kape Yes, at Father. sinampay. Kape at sinampay, di ba siya unang Yung unang version nito. So, Tapos, isasampay mo lang siya dyan. tapos, Lalagyan mo na po ng hot water. saan? Doon sa? Doon sa gitna. Tapos tutulo na yung Kape. kape sa ilalim. Yung parang na-brew na siya. Yan. Wow! Free Wi-Fi! So, meron ka ng instant brewed coffee. Yun, ang galing. Yana, sigurado bang sa sokom ka, baka barista ka sa tunay na buhay, ha? Ito yung ginagawa ko ng past life ko, Father. Past life? Wow. In another life? Oo. Ganun pala yun. Ano pangalan ng kape na yan, Ate Yana? Ito, Father, yan. Sa Kape Provinciana po yan galing. Oh! Actually, Father, makikita to sa social media eh. Yun talaga yung naging avenue para makabili nitong coffee na to, Kape Provinciana. Oo, sige. So, Ate, ano yan? Nahanap pa sa Facebook yan? Yes, Father, meron yan sa Facebook, Kape Provinciana. Makikita nyo doon. Ayun, sige. Yun. Galing, no? Mula nag-pandemic, yung social media, hindi lang siya parang katuwaan lang tulad nung una. Nalala mo, Friendster? Oo. Di ba, Friendster? Katuwaan lang dati, di ba? Nung pandemic, ang social media naging parang marketplace na rin siya. Oo. Nabago yung mga terminolohiya, no? Oo. Marketplace, ang dati pupunta ka talaga sa palengke. Oo, pero ngayon ang marketplace yun, tignan mo, may kape na. Wow! O sa susunod, Father, magtatayo na din ako. Na, Online store. ano, kape chabi. Hindi. Ano? Chabi on. Kape on. Chabi on. Oh. Tigil na natin Hindi to. na kayo yung tumibibili sa akin. O sige. Hindi pa kami nagbabayad niya. Pwede namin ba kunin to? Pag iinumin nyo na, Father, syempre tatanggalin. Tatanggalin. Akala namin, iinumin namin kasama yung lalagyan. Wow, doble tama Sige, yun. tatanggalin namin to.
Ayun. Sige. Ngayon ba kayo nakita ng ganyan? Oo, medyo ano kami, medyo alien kami dito Ang eh. lupit, Ang thank galing, no? Hindi asukal na ba yan, kapatid? Hindi Okay lang. Okay Wala lang. po. Sige. Strong kasi sila, Pads! Father. Kape! Yun. Mainit pa. Anyway. Yana, sabi mo ikaw ay involved sa SOCOM. Ano bang ginagawa ng social communication sa SOCOM? Marami, Father. Actually, before pandemic, ang ginagawa talaga ng mga social communications ministry ay nagpa-PowerPoint, ganyan. Father, naabutan niyo pa ba yung acetate? Oo! Oo, yung ano, yung dito ilalagay mo sa projector. Yes, oo. Tapos pagagalitan ka ng mga manang kasi baliktad. Oo! Or naka-reverse, Oo, diba? Oo. naka-reverse. Yan yung mga uso dati na ginagawa ng social communications. Pati yung mga poster sa altar, yung mga banner. Opo, Father. Yung mga pinipaint pa, di ba? Mga Oo. streamer pa ata yung Oo. tawag doon. Ay, hindi ko po yan inabutan kasi bata pa po ako. Bata ka pa. Ganon. Ako PowerPoint na yun. PowerPoint na. Pero yung ginagawa na... Magbabalik ang paborito ni bro. Easy! Pero nabanggit mo, no? SOCOM sa simbahan, social communications, ano bang ginagawa ng in particular? Yan, Father, bukod sa nagpo-projector, nagpa-PowerPoint, ganyan, ang ginagawa rin ng mga SOCOM, nung before pandemic pa, Father, usually may mga bulletin boards, kami po yung naglalagay niyan, tapos uso rin po sa amin dati, Father, yung mga newsletter, nung wala pa tayo masyadong online before pandemic. So in Pero, short, information dissemination originally ang yes, SOCOM. Father. Para siya talagang kami yung yung social communications ministry, yung mouthpiece ng simbahan, papunta sa mga parishioner. Pero sabi mo may pandemic. Ano nangyari ng pandemic? Nung pandemic, Father, talaga dito nag-boost yung SOCOM sa online world naman. Kasi nga po, pandemic, hindi tayo makakapunta sa simbahan. So, dyan po lumabas yung live streaming, tsaka online creation. Content creation, yan, ng mga mga online natin na mga ginagawa. Okay ka lang dyan, ate? Okay lang ako dito. Sige, natuloy nyo lang. Kala ko nahulog na siya. Oo. Ganun. Online content creation. Ano yung online content creation? Yan ba yung mga influencer yun? Hi guys, welcome to my channel. Hindi Mga ka ganon. na, Father. Look! Ganun. Sige. Anong ginagawa in particular? In particular. Parang malapit Yan, na. Father, syempre, bukod sa nagla-livestream ng mga misa, ganyan, gumagawa ng content online, halimbawa, nagle-layout, nag-shoot ng mga video, nag-edit ng mga video, syempre, i-check ng kura, tapos, tsaka palang ipopost online. So, yun yung mga kung ano-ano mga ginagawa ng mga Oo. Itong social media na to, alam mo, binago yung buhay natin eh. Maraming mga salita na iba yung ibig sabihin noon, na ngayon, dahil sa social media, at yan, dahil nga sa pandemic, etc., nagbago. Iisip na ng example. Meron ko alam. Oh. Friends. Friends, sino yung friends mo? Tayo, friends, ever since pare, high school. Oo, high school. High school, oo. Di ba? Yun ang friends. Pero mukhang ngayon, iba na yata ibig Ano na friends ngayon? Di ba? Pag tinanong ka, Father, friends na ba tayo? Mm. Yan, di ba? Sabihin, ay hindi pa tayo friends sa social media. Ibig Di sabihin, ba? Sa connection. FB. Yes, Father. Kung connected na kayo doon sa FB, halimbawa. Oo. Tapos narinig ko rin yung mga my day, pati yung story. Ba't di mo ko mina my day? Mga ganun, di ba? Pinag-aawayan Hindi mo nila-like yung my day, mga Oo, ganon. Hindi mga mo story inart ko. yung story ko, Oo. Oh, Father. yan, Father. Ganyan. Kaya naintindihan ko yung kapatid ko na yan. Laging puyat. Kasi dati, magkasing size lang kami. What? Oh, soon. Wait nyo. Magpapakapuyat na lang din ako para habol ako sa kanya. I doubt. Alam mo maganda yung my day ito eh. Yung before and after. Oo. Pati yung ganun, reality, expectation versus reality. Reality, yun. Sige. Yes, magte-trending yan, Father. Ano yung trending? Ayan, Father, magte-trending yan. Ibig sabihin, marami yung magla-like, marami yung mag-view doon sa in-upload ninyong Oo. content. Pag sinabing like, di ba nung dati, Like, share, and subscribe. iba yun eh. Kasi alam ko yung like ko coffee, like ko ang... Like ko yung kape. like ko ang coffee, like ko ang saging, di ba? Ba't ngayon, yung like, ano na ibig sabihin nun? Para siyang Father, pagbibigay ng affirmation online. Actually, hindi lang siya like eh. Meron na rin siya iba't ibang mga reactions na may heart, may... Pinusuan ko, ganon. Yes. Yun pala yun. Merong wow. Di ba yung sinabi niya, di ba kapatid sabi mo kanina, ano yung Yes, sis. Trending. Trending. Yun po yung pupunta sa tapos papaayos yung... Trading yun. Trending. Ate, trading yun. Trending, ibig sabihin. Kasi yun lang yung alam ko. Alam ko may viral din, di ba? Viral, di ba? Yung pag may mga sakit. Sipon ka.
infection. Oo, di ba? Oo. Oo. Pag viral, ibig sabihin yung nakakahawa. Di ba, Father? Yes, kumakalat, di ba? Ayan. So, parang pag viral online, kumalat na online. Parang hawa-hawa na halimbawa, si Sis Chubby, ayan, sumayaw siya nung viral dance challenge na Pantropiko. Yan, mga ganyan. So, nahawahan na siya, di ba? Kaya viral kasi kumakalat, tapos ginagawa ng iba't ibang mga tao, mga netizen. Tapos pag inasar ko siya online, ang tawag sa akin, ano yun? Troll. Di ba troll yung bata-batayan yung binubuho Yung Oo, yung ginagawa yung buhok. Ano may troll? Yung mga violet ba yun, Father? Oo, yung may violet, may green, di ba? Ano yung troll? Bakit Troll yung kinakain nyo, di ba? Yung parang dessert. Kanina pa kita napapansin eh. Hindi, Father. Yung troll talaga, yung parang hindi talaga sila totoong tao, tapos naninira sila ng mga ibang tao. Grabe naman. Grabe, napakadami palang terms. Oo, na nabago dahil sa social communications. Pero maganda, Ate Ana, no? At Father Jeff. Siyempre, kami ni Ate Ana, sa larangan kami ng social communications. Wow, diba? wow. Maganda makita natin bakit social communications. Kasi meron dalawang klase ng media. Pag sinabing media, plural ito na salita medium. Yun yung ito, medium. Ito na game. Ayusin mo! Kaka-feedback lang natin. Okay. Sige. Medium, ang plural ay media. Yun pala, akala ko may diabetes. Easy! Pag sinabing media, yung goal niya is to inform, to educate, and to entertain. Talaga. Hindi, pero kasi, ang alam ko, di ba yung term traditional media, dyaryo, television, radyo, TV, comics, at mga lumang comics. Magazine. Billboard! Naalala mo yung dati sa Quiapo, sa Cubao. Yung billboard na mga pelikula, di ba? Hindi mo malaman kung kamukha ba talaga ni Richard Gomez yan. Parang lang. Di ba? Sa Father sa Recto, yung mga sine, di ba? Ganun, di ba? Paint pa. Pintado. Pero yun nga, meron din natawag tayong digital media. Yung new media. Digital. Ibig sabihin nun, ito na yung gumagamit ng internet. Yes, no? Father. Oo. Yes, Father. Sample, wait yan. Ano yan? Yung ano natin, yung ding-ding. Ding-ding. Di ba parang sinasabi nyo yung... Sinasabi nyo sa sine. Parang ganyan, no? Ayun, Billboard. Billboard, oo. Pero ngayon nga, panahon na social media, panahon na digital media, minsan nakikita ko, meron din mga magandang nadudulot at siguro meron din mga danger. Etong mga social media. Maganda na idulot. Naalala ko yung pag nagmimisa ka doon sa isang mall, noon, di ba yung background mo sa altar? Oo. Kala ng mga tao na simbahan ka kasi merong yung screen. Oo. Diba? So yung mga ganun, may malaking maganda na idudulot naman pala. Sige. Kasama sa advantage dito, syempre, yung tinatawag nating information and update. No, mabilis mo na nalaman kung ano nangyari sa paborito mong artista o athlete. Diba? Huwag na tayo lumayo sa simbahan, di ba? Magpo-post ka na schedule, misa ay alas 7. Tapos may magko-comment, may alas 7 po bang misa? Ganun. Reading comprehension. O kaya pag nagtinda, nilagay mo yung amount. How much? HM, diba? Isa pa na nakakatulong dito is sinatawag natin connectivity. Ito, yung mga kaibigan ko ng elementary, high school. Nahanap ko, Salamat sa social media, nakilala ko. Yes, Father. Nakakabuo kayo kasi ng online community. Galing. Sa social media. Galing na itong kapatid mo. Tapos yung social media, way din of education at ngayon, evangelization. Naalala ko yung online class, so nagtuturo pa ako. Through social media, through apps, through ano ko yung app. Ano yung app? Ayun yung pelikula, di ba yung may matanda, may Boy Scout, may aso. Ano ba Hindi, yung app? Father, pag aakyat ka kasi ng elevator, going down. Kamag-anak nga itong dalawang to, magkapatid. Pero pag sinabing app, no, may naalala ko, di ba may app na ginagamit kapag Pans, ganito muna. Yana, ano ba ibig sabihin ng app? Yung app kasi, Father, is short for applications. Yan. So, yung mga applications, marami yung mga applications na nandyan po sa mga cellphone ninyo, Fathers. Yan. So, maraming iba't ibang uri ng mga apps. Oo. Tapos balita ko, merong app na makakatulong para mas maintindihan pa natin yung ating pananampalataya. Anong app yun? Yes, Father. Actually, meron tayong
free Catholic app. Ayan. At ang pangalan niya ay Tabela. Tabela, di Chabela. Na pwedeng ma-download sa Google Play and App Store. So dito, yan, makakapagdasal tayo ng mga local devotions natin dito sa Pilipinas. Ayan, so at saka yung mga katolikong panalangin at iba pang mga reflections and podcast na makakatulong sa pananampalataya natin. Hindi pwede kita mapanood dyan. Oo, ikaw din, marinig ko yung mga sharing mo dyan. Naku, patay tayo dyan. Oo, pang maganda mapag-usapan pa natin ang ganda nitong social media at paano ito nakakatulong sa evangelization ng simbahan, lalo sa mga app katulad ng Tabela app. Tabela, hindi Chabela. Di Chabela, dito sa Kape. At Kampay. Oh yeah. Chabela. Sarap ng kape ha. In fairness. Nagbabalik tayo sa usapang Sakkom. Matapos natin malamang ang advantage ng Sakkom, may disadvantage ba ang Sakkom? Opo. Father, balik na kayo dito. Lumalamig na po yung kape nyo. Ang dami-dami ko sinabi na sinabi mo, opo lang. Opo. Ay, nako. Sabi kasi natin kanina yung mga advantage ng Sakkom, no? Information, education, at entertainment, no? Tanong natin yung nagsasakkom talaga. May disadvantage ba yung pagsusakkom? Yes, Father. Lahat naman talaga ng ginagawa natin may advantage at disadvantages. So, lalo na din dito sa social media. So, syempre, bago pa lang ito, bago pa lang din sa simbahan, pero sumasabay tayo dito. So, nandyan yung disadvantage ng misinformation, di ba? O disinformation. Halimbawa nga po, kapag may mga umaatake din sa simbahan na nagbibigay ng mga maling impormasyon, di ba? At saka, isa pa nga dyan, Father, uso pa yung cyber bullying. Kagaya nung ginagawa ni Kuya Dante kay Sis Chubby. Ayan, cyberbullying. Di ba? Nakahanap ng kape si Chubby bigla. Yeah, mali po yun, Father. Kapatid kasi. Kapatid. Di ba? Oo, di ba? Pero nagkatato yun, paano sila naging magkapatid? Siguro sa hatian ng pagkain ang nangyayari. Alam mo, Nakukuha ni Chubby yung that is the digital age. Yan. Yun. Digital din yung karma, di ba? Pero ito maganda din dito, nung naalala ko dito, no? Isa din sa mga danger ng social media, yung mga tungkol sa security. Minsan na-hack tayo, na-i-scam, di ba? O yung mga yung naririnig ko minsan yung FB page ng parokya, biglang ino-overtake ng mga hacker. Oo. Tapos kung ano-ano Di ba may nag-message sa'yo na yung may nanalo sa isang programa natin, tapos tinatanong kung totoo ba to o scam? Legit. Or scam daw po. O, di ba? Ayan. So, maganda po yun, Father, na nagdo-double check siya. Kasi kailangan po magdo-double check tayo. Kahit po sa mga FB page ng mga parokya, huwag po tayo basta-basta magkiklik ng link. Kasi doon maaaring ma-hack yung mga FB page ng parishes. Naku, ang dami pa naman mga FB page yung mga na-hack, no? Kaya mag-iingat po, no, yung ating mga social communications ministers, no? Pero dahil dito, napansin ko, no, every year, kahit nang wala pa namang social media, kahit wala pa namang digital age, every year naglalabas ang Santo Papa ng message about communications, yung tinatawag na World Communications Day. Actually, matitrace natin yung mga World Communications Day sa ating yung dati Santo Papa ngayon saint na si Pope Saint Paul VI. No? Siya yung nagsimula nung World Day of Prayer for Peace, pag January 1, World Day of Prayer for Vocations, pag Good Shepherd Sunday, at syempre itong World Communications Day o Catholic Communications Sunday. Kasi parang nakikita ni Pope Paul VI, lalo na yung panahon niya, di ba? Yun yung 60s, 70s, ang bilis ng mga pagbabago sa mundo. Yun ang nagkaroon ng TV. Hindi lang TV, colored TV, satellite TV. Tapos yung mga unang computer. Color TV, pinipihit. Nabutan na kailangan mo tapikin para maayos yung ano. Oo, tapos sina-antena mo pang gano'n, di ba? Pero mga pito para tabernakulo eh. Ay, ginagano. Hindi kasi, nung time na yon, yung mga unang computers lumalabas na, di ba? Kaya para sabi ni Pope Paul VI, kailangan ng simbahan, hindi yung magpapatalo ba o hindi yung magiging left behind. Naalala ko, nung nag-attend ako ng convention ng mga vocation promoters, sabi ni Bishop Raul Dael ng Tandag, shoutout sa mga taga-Tandag, no, na
merong isang generation yung tagla mga digital natives. Ito na yung lumaki na sa mga cellphone, lumaki sa computers ng mga bata, at iba sila na yung mga active sa simbahan. Kaya dapat yung communication ng simbahan, it will go beyond yung traditional lang na forms na kinasanayan nung panahon namin. Dapat magano. Ay, parang Father yung TV Maria, di ba? Kaya nagkaroon ng TV Maria, parang ma-reach niya yung mga tao, niya rin mga matatanda na hindi na nakakasimba, nakakapanood. Through TV Maria, nakakapanood sila ng misa, yung nakakapagdasal sila, Father. Sabi, TV Maria, leading you to the fullness of life. Wow! Alam mo, may konti akong trivia. Ano? Nakita ko may kamukha si Chabi noon sa TV Maria. Naglektor sa isang online mass. Ay! Ikaw ba yun o kamukha mo lang? Kapatid ulit ni Chabi yun. Oo. Si Chabela. Chalektor. Madami po talaga kami magkakapatid. Pero ikaw talaga kay bukod tangi, no? Ikaw ba yung kinukuhanan talaga niya ng ulam, gano'n ba? Hindi mabibigyan ng ulam, gano'n. Hindi, Father. Nagbibigayan lang talaga. Talagang likas sa mapagbigay ka na talaga. Ang bait naman na kapatid. Pero pagda tayo, no? Siyempre, yung sa mo, Pope Paul VI. Ngayon naman, si Pope Francis na ang Santo Papa. Recently, simula nung actually involved ako sa social communications, meron siyang mga series na mga message na napagkwento namin kanina niya, tugma-tugma at magkakatuloy-tuloy. Kasi kung titignan natin sa history, kahit na kung si Pope Benedict XVI yung unang nag-tweet na Pope, yung talagang bulk ng social media engagement na simbahan kay Pope Francis tumapat. Actually, nagpo-post pa rin siya dun sa kanyang Pontifex. Pati Franciscus, di ba? Nagpo-post siya. Saan ba sinabi ni Pope Francis na itong past years? Actually, makikita natin may common thread Puro action words Nung 55th World Communications Day, 2021 yun, come and see. Diba? Ano yung sabi nun? Diba? Lumapit ka muna para iyong makita. Yes, diba? Father. Para siyang encounter, face-to-face, di ba? Face-to-face. Yun yung attractiveness ng gospel di ba? Na-i-engganyo kayo, na-i-engage ka. Tapos noong 2022, ito, nabigay ko to sa ARCAM, yung sa SOCOM na conference, yung listening with the ear of the heart. Ang puso pala merong tenga. No, actually, kapag ginanon mo, dalawang tenga yan Mas makikinig ang puso. Yun. Wala akong makapapare. Kasi masyadong easy. Panyata masyado. Ito yung sasabi yung how we listen, to whom do we listen, and how and what do we listen to. Ano yung pinapakinggan, paano ka makinig, at kanino ka nakikinig. Yun yung hindi lang tayo nakikinig para mag-react, Father. Nakikinig tayo para umintindi talaga. Ayun. Di ba nandyan yung sabing iba yung listening sa eavesdropping. Yung eavesdropping yung nagmamarites, yung parang nakikinig lang ng... Parang ginagawa ko dyan kay Chubby kapag nagme-message yung Guardian Angel, titignan ko lang kung ano yung mga pinag-usapan nila. Kahit di magsalita, basta makinig. When you say nothing at all. Mga ganun, di ba? Naalala ko nasabi na natin to Kaya tayo may dalawang tenga at isang bibig para mas makinig tayo kaysa magsalita. Tama. Okay, so yun. So, listening with the heart, speaking with the heart pa. Diba? Last year naman yun. Last year, no? Speaking with the heart, the truth in love. Kasi yung puso sa puso na usapan, no? Di ba? Siyempre kung nakinig tayo, Father, gamit yung puso natin at umunawa tayo gamit yung puso natin, ang mailalabas din nating mga salita ay yung bukal din at nagmula sa puso natin. Mula sa puso talaga. Yan naman mula sa puso. Ibig sabihin talaga, tayong tao, may kakayahan tayo mag-communicate ng pagmamahal. At yan yung magandang message sa topic ngayong World Communications Day sa taon na ito. Yung usong-uso yung AI. Hindi Allen Iverson AI, Artificial Intelligence. Magbibigay ko lang dati. Favorite si AI! Kilala ko yun, si AI. Si AI. Favorite niya yun Favorite mo yun? Sino yun? May kilala ka kamukha ni AI? Di ba kanina supervisor din dito? Lagot ka! Hindi ka na makaulit! Puro kayo tanong Kaya, sige! May royalty kayo ng TV Maria sa Pili ko si Alex Celia, nakagat na niya rin dila niya. Tapos alapasan yung mirror. Pero si AI, ano ba yun? Robot? Tao? Ano? Kaya sabing artificial intelligence, ito ay isang programa. Hindi TV Maria. Program. It's a computer. Ng buhay. It's a computer program that is generated na
by itself, kaya na niya mag-isip. Alam mo, yung AI niyan, nakakatulong yan eh. Kung ako tatanungin mo meron ako nakita yung Catholic chat, yung parang hahanapin mo sa Catechism of the Catholic Church, yung mga particular na items. Parang nakatulong yung pag nagre-research ako sa homily material. So ibig sabihin, naman, Father, nakakatulong talaga yan kahit sa mga school, sa mga estudyante, yung mga pagre-research. Pero, hindi natin siya kokopyahin ng kopyang-kopya talaga. Ayun, may kilala ako. Mamaya bakit interviewin natin yung gumagamit ng ChatGPT. Baka mamaya, tingin nyo ba makakatulong ba? Kasi di ba mamaya pag nasanay na yung tao sa AI, Eto na, may quote ako. I-quote ko ating hipag na si Hipag Mab Gonzales. Alam mo, hindi ka nanonood dito, pero shoutout sa'yo. Friend natin yan. Okay. Sabi niya, artificial intelligence is a tool and it's not meant to replace the human person. In any, kahit anong larangan, lalo sa journalism, kahit sa school, kahit sa media, at siguro kahit sa simbahan, no? Kasi kahit mga pare nakakagawa ng homily gamit ang AI. Oo, totoo yun. Pero merong something ang AI na wala. Walang warmth. Walang warp, walang? Yes, Father. Walang puso. Kasi ang tao, lagi pinupusuan natin yung gusto natin, di ba? Pero ang AI, walang puso. Pakinggan nyo, Father, kapag may tumatawag minsan, naniningil ng utang mo kasi nag-add to cart kasi si ate hindi pa niya nabayaran. Ayun, patay Up to cart. Ito yung ibig sabihin na up, diba? Up to cart? Up to cart, no? Walang emosyon yung pagsasalita. Ay, yun Walang puso. puso. John Francis Manlapi. Your phone number is, yung ganun, di ba? Yes, Father. Mga AI din yan. Di ba? AI din pala yun. So, walang puso at pinapala sa atin ni Pope Francis, tanging tao lang ang may puso. Paano ang saging? Saging lang may puso. Hindi, pero yung puso na yung wisdom of the heart, yung karunungan ng puso, yung Dulong ng puso. Yun. Oo. Na hindi dapat palitan ng computer at ng programa ang puso ng tao sapagkat ang puso ng tao lamang ang nagkakaroon ng koneksyon sa kapwa-tao at sa Diyos. So common thread na mga message ni Pope Francis sa World Communication Sunday, puro call to action, Oo. It's action words talaga. Diba, tinan mo, Ate Ana, diba? Ano simula? Come and see. Come and see. Tapos, listening with the ear of the heart. action word pa rin. Tapos speaking with the heart. Speaking with the heart. Tapos ngayon, wisdom of the heart. Yung karunungan ng puso. Sunod, yung movements of the heart. Puro heart may puso eh. Pinapala sa atin ni Pope Francis na communication should always be heart to heart. Puso sa puso. No? At Tapos syempre, ang communication para maging totoo, dapat yung human communication, it should be human and authentic. totoo. Yes. Totoo, hindi lang parang virtual lang. Talagang dapat mula sa from the kaibuturan of the puso na naman. Kaya, Father, mas effective talaga itong tindahan ko. Bakit? Nakakautang kayo kaya sa online. Syempre hindi kayo ganyan. Pero may naman akong mas effective. Nalita ko yung kanina pinopromote ni Ate Yana, yung tabela. Alam ko may mga content yun na tumutulong sa pusong usapan. Baka maganda yung kwento na sa mga kapimates natin. Yes, Father. Actually, hindi nyo alam, Father, sa free time ko, nagpo-podcast din ako doon. Wow, podcaster! Parang tayo! Parang tayo nung una, no? Panahon, oo. At mayroon akong podcast doon na Anong Kwento Mo, di ba? Ayun. Kasi sabi niya, Father, kanina, yung sa puso, yung experience kasi na nanggagaling sa puso ng mga tao, yun yung kino-communicate natin sa ibang mga tao. At yung mga experiences, binubuo natin siya as stories. Di ba? Yun, hindi natin nasama yung 54th message ni Pope, yung about telling stories naman pa yan. So, yun, Father, sa tabela, mayroong mga podcast na nagkukwento, at yan, mayroong mga podcast na nagbibigay ng reflections. Kayong dalawa, Father, nagbibigay kayo ng reflections napag-reflect na ako doon, nung Palm Sunday. Ayan, at saka yung pong reflections ng salita ng Diyos, salita ng Ay, oo, lumalabas sa salita ng Diyos, salita ng buhay doon. Very good. So yun, tinatawag lang, ugaliin tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Platform. Yan, so yan po yung mga iba-ibang platforms, Father. At syempre, nakakatulong yan para mas mapalalim natin yung pananampalataya nating mga Katoliko, para talagang ma-counter natin yung disadvantages ng social media. Ito yung ginagawa ng simbahan. Ayan. At ayan ang magandang pag-usapan natin sa ating susunod na bahagi. How to maximize social media as a tool for evangelization dito sa Kape at Kampay. Dapat may kape ka rin. Sarap ng kape. Ito, hawakin mo lang ito. Kampay. Ang sarap magkape.
ang kape. Wow! Grabe! Tol, nagbabalik si Buto sa tindahan! Buto, oy, ano ba yan? Magbago ka na, Brad. Uy, huwag mo naman husgahan si Buto. Nandiyan na naman tayo. Alam niyo po ba na si Buto, ang ating friendly neighborhood Buto, nagbagong buhay niya, nag-aaral na ngayon. Nag-aaral ako pa sa Estego Pau. Wow! Anong kurso kinukuha mo? Arts and Communication. Wow! Galing. Oo. Tapos, narinig ko no, sa iyong pag-aaral, kanina pinag-usapan yung AI, nagagamit mo pala yun? Oo, pas gumagamit ng AI kasi meron tayong mga bagay na hindi namin alam kaya sa mga arts. Ang importante sa amin yung misleading, information, lalo journalism kami. So mga dapat kailangan mong gamitin doon, hindi mo dapat kailangan gamitin lahat. I-summarize mo yun as kung anong dapat mong kailangan. Kumbaga guide, i-guide mo yung AI na yun kapag para sa mga gawain mo. Yeah, boy. Oh! Galing! Galing. I'm impressed. Nagbago! Talaga. Wala akong naiintindihan. Walang post, dire-diretso. Ibig sabihin po, ang mga nanonood po ng Kapit-Kapay, nagbabago po ang buhay. Testimonial po namin. Opo, si Buto po. Opo. Sige, palakpakan! Quality? Pads, uwi ko to. Oh, sige. Sabihin mo, bayaran mo kay Ana. Sige, nagpapautang naman si ate. Nagpapautang si ate. Tama muna sa Nawasa. Gusto mo sa nawasa? yun. Ilang laman nun? Ilang laman nun? Limang ano yata yun, limang sachet. 5 sachet. 1, 2, 3, 4, 5! Ayan na naman. Top 5 na naman tayo mga kapimates dito sa Kape at Kampay. At ang pag-uusapan natin ay... How to maximize social media as a tool for evangelization. Oo, tamang-tama yung kinikwento ni Ate Yana kanina, no? Na napakaraming stories, testimony na sabi ko. Testimony. Yung pagpapatotoo ni Buto. Pagpapatotoo ni Buto, di ba? Oo, na nagbago buhay niya. Oo. Sa pamamagitan ng social media, at mang tanong dito, paano ba natin mamamaximize ang social media for evangelization? So meron po tayong 5 life hack po as usual. 5 naman eh. Pero una will always be preparation is key. Ito, alam to, for sure may masishare si Ate Ana dito. Kasi po pag gumagawa ng content, dapat nagre-research ka. Dapat alam mo kung sino yung target audience mo. Alam mo kung kailan ka magpapalabas. Diba? Kailangan, alam mo rin kung konektado at faithful sa pananampalataya ang content na yung gagawin. Hindi pwede tira ka na ng tira, banat ka na ng banat. Tapos sigla malalaman mo may mali pala yung nalagay mo, di ba? Oo, di ba? Yes. Ano? Opo, Father. Actually, may naalala ako dyan. Meron akong isang kaibigan, nag-research siya ng dasal. Hindi niya alam yung dasal na na-research niya sa ibang sekta pala, hindi pala sa Katoliko. Yeah. Ayan, kaya preparation is the key talaga, Father. Mahabang panahon din ang ipe-prepare natin. Kagaya dito sa programa natin ngayon, Father, nag-research tayo. Ano ba yung mga yan ang best in research. Best in research talaga eh. Ayan, di ba? So mahalaga po talaga yan. At isa pa sa preparation, syempre, yung mga pinopost natin, Father, hindi naman yan. Pagkatapos mo mag-research, syempre, ile-layout mo pa yan. O kaya kung video naman, mag-shoot ka pa. Di ba? Ano ba yung magandang anggulo? Yan. Preparation pa rin yan. Tama yung sinabi ni Buto, di ba? Yung hindi lahat naman kukunin mo wholesale. Oo, tama. Kunin mo yung makakatulong sa'yo. O yun ang guide para sa magiging end na content. Oo, kaya sa mga content creators, yan, napakagandang paalala at panyaya sa atin, no? Please prepare the content properly. Please do your research at higit sa lahat, make sure that the content we create is always faithful to the teaching of Christ, the Gospels, and the faith itself. Kaya wag lang po copy-paste, no? At kung kailangan mo mag-quote yung CTTO sa dulo, para hindi masabi na hindi siya original yan. Ano si W? Credit to the owner. Ah! To the original post. CTTO. Ah, okay. Credit to the original post. Oo, tandaan natin, no, kahit naman sa kailangan pa natin ng honesty, no. Sabihin natin kung saan nanggaling, no. Yung sources natin. Preparation is key. Ayan. Number 2, make your message portable. May naalala ko dito. Ano? Alam niyo po, I think na-share natin ito minsan, yung Kape at Kampay. Saan ba tayo nagsimula? 2017, nagsimula po kami bilang isang vlog. Hindi ba uso yung vlog na yung mga vlogging mga motovlog, mga kung ano-ano vlog. Yung vlog noon, cellphone lang kami, gano'n lang kami ni Father Jeff, no? Because may mga pictures na nandyan sa natin kilala ko yung Gigo, no? At yun, ang goal natin noon, to explain the good news in 3 minutes or less. Oo. Tapos eventually, ano nangyari? Naging full-blown na travel log na siya. Oo. Kasi we began to share the gospel
through the places that we visit. Oo, pero dapat 3 minutes or Pero less. saglit lang. Oo. Saglit lang. Biro mo yung nakwento natin buong kwento ni St. Francis doon nasa Assisi tayo. Oo. 3 minuto lang. 3 minuto lang. Na may actual na Francisca na dumadaan. Oo. Diba? Tapos kayo, napansin lang namin na dahil nga pandemic, etc., umiksi yung, yung attention span ng tao, gagawa tayo ngayon ng mga reels. 1 minute lang, naalala mo yung 24 hours yung Kalibo Challenge? Ay, oo, yes, Oo. yes. 1 minute lang, 1 na-explain na kwento namin ano yung nangyari sa amin nung nagpunta kami ni Father Jeff sa Kalibo. No? And it was a success. Oo. Maiksi na lang, no? Kasi mas na-appreciate ng mga tao yung portable at maiksi na message. No? And dito pa, Father, sa sinabi niyong portable, kasi mahirap sa mga tao minsan na intindihin yung masyadong theological na mga explanations, di ba? Kaya we make the message portable na madali sa kanilang intindihin, di ba? Kumbaga, madaling nguyain. Oo, Yung mga madaling impormasyon. Bite size. Yan. Yun po. Papadaliin natin yung explanation para sa mga tao. Naalala ko yung di ba yung na-invite tayo magbigay ng talk on the Gospels, yung talk on who is Jesus Christ. Tapos yung may mga tao na nagsabi, Father, explain mo sa talk mo yung hypostatic union, yung mga ganun. Sinabi ko sa kanila, ang audience natin, hindi naman mga theologian, hindi naman mga seminarista o madre. Ang audience natin, ordinary parishioners. Kaya ano yung kailangan nila? Hindi na kailangan yung lahat ng theological na language. Oo, mga humuusyos. Humuusyos. Yung mga hupukimenon. Oo, yung hupukimenon. Diba? Yun. Ang kailangan nila malaman, who is Jesus? Question mark. That's it. Yun ang sila malaman. Kasi boring na yan, Father, sa mga kagaya na yung mga Gen Z. Maboboringan kami sa mga ganyan masyadong terminologies. Oo, di ba? Kaya gagawin natin portable, bite-size, madaling, parang yung aking paboritong hashtag. 3 letters, madaling tandaan. Yun, di ba? Sige. Number 3. Number 3, create habit-forming content. Yung tipo bang babalik-balikan ka? Babalik-balikan at abang-abangan. Abang-abangan ka talaga. Naalala ko dito, syempre nandito tayo sa TV Maria, yung mga content natin dito, habit forming. Kasi for example, promote natin yung mga programa natin. Halimbawa, Tuesday, Coffee House Project, tama? Bro, what are you talking about, man? Coffee House Chat, Coffee House Project. Ay, gusto ko Coffee House Chat, Coffee House Chat. Tuesday, Wednesday, Reseta. Tama ba? Tapos sa hapon, Faith Factor. Oo. Tama. Thursday, ano pa pag Thursday? Wala. Friday, syempre, kape at kampay. Huwag Kampay, kalimutan. huwag niyo kaligtaan. Patasin pa natin mga views sa ating mga tol. Tapos pag Sabado, tastimony. Ayan, testimony, Lakbites, Oo. Trip de Dre. Oo. Diba? Oo. Tapos pag Sunday, nandyan yung ating Sunday Mass. Sunday Mass. At syempre, huwag natin kalimutan, SND mga tol. SND, Pag Lunes, nakalimutan natin, Lunes, 20%. Oo, yan. Diba? Ibig sabihin, may aabangan na content kada particular day, at itong content na ito yung hahanap-hanapin, hahabul-habulin, at susundan talaga natin. Actually, yung total napunta tayo sa apps, di ba? Yung usapang apps. Yung Apps. Up, down, left, right. Up to cart. Di ba? Yung kunyari, yung iBreviary, yung everyday, yung content, yung ano yung prayers na kailangan, kunyari, ng pare. Yung morning prayer niya, yung evening prayer niya. But ano yun habit forming yun kasi, hindi lang sa dahil required o obligado tayo magdasal. Yung magiging convenient sa pare na ito na yung kailangan ko for this day sa misa at sa prayers ko. Yes. Kaya mahalaga dito, Father, yung scheduling ng mga social communication ministry. Yun, tama. Mag-i-schedule dapat tayo ng mga content na ilalatag natin sa social media accounts ng parokya o ng diocese. So ibig sabihin dapat may schedule, no? Alam ko pinag-aaralan, but that's for another time, no? Yung tamang oras na mataas yung engagement. May algorithm ba yun? Kasi Father, yung may content ka na alam na ganun yung pattern mo, Father. Pattern. Ganun na yung pattern. Pattern? Pattern. Kaya para Father na i-follow ka. Ayun. Yung halimbawa, di ba? Bakit alas 5 na umaga tayo doon sa salitanan? Kasi yung mga pare na maghahanda ng homily, papanoorin mo na tayo, tapos makuha nila doon, yun na. Shoutout sa mga friends namin, no? Oo. Ako, shoutout lang. Father Mark Bunda, hello. Importin mo ako. Sige, number 4. Number 4, engage with the community. Hindi lang, tandaan natin, we are building community even virtually Di ba? Sa lahat ng kunyari, total,
yung app ni Ate Ana, di ba? Yes, Father. Di ba you build community with that, di ba? At sabi niyo nga, Father, kanina, no, etong online community, it's a real community na. Hindi lang yan mga tinatatawagin silang users, hindi po. Totoong tao na sila. Yung sinasabi ni Bishop Ambo nung PCLE, di ba? Yung akala lang nung generation namin na medyo may edad na, parang masyadong virtual hanggang computer lang yung community na buo mo through an app or through a Facebook page or a TV channel. Para isipin mo, hanggang virtual lang yan. Pero hindi, sa mga tao ngayon, totoo yan. So pag pinag-pray mo sila, pag pinangaralan mo sila, pag ni-remind mo sila, in real time, nararamdaman nila yun. Ito ang experience ka naman sa atin sa show, no? Sa comment section, no? Napapansin niyo po, kami ni Father Jeff, nakipag-interact po kami sa comment section. Tinatawanan namin mga comment nyo. Then nare-reply namin, nag-good morning kami, no? Tinawag siyang Chabeng. Oo. Di ba? Bago na po pangalan, si Chabeng na po siya, no? Napaganda po na bilang mga social media communicators and ministers, we comment. Kasi po, ang page ay hindi lang po programa or website, kundi tao po. May tao po dapat na sumasagot. Kaya nga dito, Father, sa Tabela app, pwede kayong gumawa ng community mismo ng parokya ninyo. At doon talaga mas mararamdaman nila, Father, na eto, nakikipag-interact kayong mga pare sa kanilang mga parishioners dito sa community. At talagang ano lang siya, mas madali lang talaga siyang gamitin at sentro siya sa community. Kasi sa ibang social media, parang nasisentro tayo sa identity ng mga yung personality. Influencer. So, yan. dito, Father, wala tayong individual identity, community identity po talaga ang pinopromote natin. Ang dami nyo sinasabi, hindi ako makarelate, hindi ako makapagsalita. Sige, magsalita. Pwede na ba? Game. Ayan, kasi kami, nakaka-relate naman kami dyan sa TV Maria. Ano yun yung sa engage with the community. Kasi yung mga nag-i-inquire sa amin sa mga merch, ganyan. O yung mga programs, di ba? Oo, yung mga, tapos kahit amen lang yung sinasabi. Amen gang! Shout out sa Amen gang! Pambatas, algorithm yan. Pupusuan mo pa rin. Have a blessed day. Pupusuan mo pa rin, di ba? Para alam nila na they belong. They belong. Pero na-acknowledge ba yung ano nila? Acknowledge me. Acknowledge me. Di ba? Salamat. Ayun, okay. Number 5 na tayo kasi nag-time's up na. Number 5, be authentic and charitable. Isa sa mga share lang natin, sa mga shoutout Professor Xiao Chua. Alam naman natin kung sino siya, no? Hindi siya Catholic, pero nanonood po siya, sumusubaybay sa Kape at Kampay. And one of the things that very beautiful feedback na tanggap natin, kasi authentic po ang ating content. Totoo, hindi peke, walang halong pagkukunwari. Walang pambobola. At walang pang-i-steer. At diretso kung ano. Kaya maganda yung maging authentic, pero at the same time also be charitable sa post natin. May pag-ibig pa rin, di ba? Yes, Father. Kaya nga yung mga reactions, di ba, mayroon na ngayong mga heart, mga ganyan. Kasi po talaga lagi kung ano mang i-communicate natin online, lagi din isasama natin doon, Father, yung puso natin para we come across to the audience po talaga na ipaparating natin yung mensahe. At syempre, ang laging talagang sinasabi namin sa mga SOCOM, Father, ang mangingibabaw, hindi dapat yung grupo, yung ministry, kailangan lagi ang nangingibabaw yung Diyos. Amen. Meron din ako. Sa TV Maria naman, Father, lahat ng mga nagpapadasal doon, totoo, ginagawa talaga namin, pinagdadasal namin. Sabi namin, we will pray for you, sa mga intentions nyo, ganun. Totoo, yun, hindi yun char-char lang. At kaya shoutout po sa number 1 na commentator namin, si Padre Raymond Tapia, Senior Inspector, Padre Raymond Tapia, ng Bureau of Fire Protection. Na Fire Prevention Month is already 3 months long. Time na raw. So, muli, ano yung 5 life hacks natin in order to maximize social media as a tool for evangelization? Number 1, preparation of your content is key. Number 2, make your message portable. Number 3, create habit-forming content. Yung tipo bang babalik-balikan ka everyday. Number 4, engage with the community. Hindi ka lang robot. Tandaan mo, tao yung kausap mo. Hindi ka robot, isa kang tao. So, number 5, be authentic, be real, be charitable online. At mas maintindihan pa natin to, no? Kasi interested ako dun sa Tabela app. Mamaya, mukhang let's hear it from Yana talaga. Ano ba yung sikreto ng Tabela app na yan? Dito sa Kape at Kampay.
This program is brought to you by Kape Probinsyana. Para sa kapeng, ayos ang timpla. Probinsyana na Barako pa. Ano ba yun? Probinsyanang Barako. May kilala ka bang Probinsyanang Barako? Siguro abangan. Pero Si Chabela! May sister. Tama, yung sister. Oh, Sige, okay. Tama na. Okay, sige. Diretso na. Sandali na. Yes tayo. po. Okay. Yes po. Sige. Okay. Party shots tayo, no? At para mas maraintindihan pa natin, no? Maganda mag-sharing tayong konti muna. No? Konti lang, no? Paano natin ba ginagamit ang social media para ipakilala si Kristo at ang simbahan? Mga kapemates, kung gusto nyo mag-join sa ating kwentuhan, Comment below. Comment below. At makakasa kayo, ko-comment din kami sa inyo. Sige. O, ikaw muna. Ayan, Ano ang senyo? Natamimi kayo. Paano? Paano mo ginagamit ang social media para i-share si Lord? Paano? Takot tumal. Niloloko lang kita, Father. Sige. Siyempre, share. Share. Share mo yung mga posts, di ba? Yung kanya, pag may nakikita akong mga inspirational, yung ganon, message, para ko sa tingin ko makakatulong to, sinishare ko siya. Sa mga, sa public, ganyan, sa Facebook. Sa public. Siyempre, sinishare ni Steezy yung mga contents na Wow, Sisi! Sisi! Pero di siya Sisi! Sisig! Sisig! Sisibahin ko kayo eh. Ang kulit nyo eh. Sinashare ni, Yes, yung mga contents na pinopost ko din, Father, online. Wow! Ikaw? Ako? Ikaw muna. Ikaw muna. Sige, ako muna. Siyempre, as a content creator, napakahalaga. Wow! Content creator! Yeah! Bilang content creator, you also appreciate the content of other fellow content creators. Wow! No? Yes. So, hindi na May mga collab. sariling content mo ang iyong sineshare, no? Masyado namang self-promotion yun, di ba? I-share mo rin yung content ng ating mga kaibigang gumagawa rin ng content. Sino ba mga kaibigan mong content creator na sinusuportahan mo? Kati. Ano pa? Siyempre, lahat ng TV Maria, no? Yeah. Sa tabela, no? Share natin yung mga content ng mga friends natin, pati other content creator na katulad din natin mga pare. Sila Father Jade Liquanan, shoutout sa iyo. Katekisim on the go. Diba? Oo. Mapakaraming mga content at nagpapasalamat kami. Kaya alam mo, Father, na paghahalataan ka eh. Nag-comment tuloy yung Easy! favorite mo. Easy. Next question, please. Ikaw. Ako yung on my personal Facebook page, yung reflection ko pag either sa anticipated or sa early Sunday Mass ko, pinapost ko. Kasi napagsabihan na ako ng isang pare. Hindi ko na sabihin kung sino. Pero, hindi mo pinote yung homily mo. Oo nga, yung homily mo na tapat na nagmimita na ako, doon ko na nakita, nagpo-post ka na. Yun. Kaya, anticipated pala, nagpo-post ka na. Kaya nga yung hashtag Saturday Evening Reflection. Tapos minsan para yun ka kanya. Hindi lang para sa kanya, kundi sa lahat ng baka magamit eh. Yun naman ang point ko, baka magamit naman. Ito yung simpleng contribution natin sa ikalalawig ng at pagpapahayag na salita ng Diyos. Sa malawakang pagpapahayag na salita ng Diyos via social media. Shout out po sa Philippine Bible Society. Siyempre. Sa Pinoy version. Salamat po, may app na kayo. Nagagamit ko na. Sa ating paboritong programa, ang Biblia sa bawat tahanang Pilipino. Ito yun, Sige. Diyan na si Ate yan. Yan na. Siyempre, Father, ako personally, ang ginagawa ko para maipalaganap ko sa social media. Siyempre, nagpo-podcast po ako. Ayan, so mapapakinggan nyo po yan dito sa Tabela app kasi may mga podcast po sa Ano title ng podcast mo? Anong kwento mo? Yun, anong kwento mo? Ayan, so pwede tayo magkwentuhan doon next time, Father. And then bukod po doon, Father, kasi nung nag-pandemic, napansin namin, ang pangailangan talaga ng mga tao is more on prayers. Kaya po, dito sa Tabela app, makikita nyo rin, sobrang daming prayers. Parang pinopropagate po talaga namin yung media side ng mga prayers. Di ba yung mga nobena, tapos hindi lang English at Filipino, pati ata Cebuano, Spanish, si Kuya Norman Cebuano, si Kuya Sir Norman, shoutout sa iyo. Kaya yun, Father, bukod sa nagko-cultivate tayo ng online community dito sa Tabela app, yung online community na yun, hino-hone din natin sila para mag-grow sila sa faith nila sa pamamagitan po ng media side, yung mga podcast at mga reflections, prayers na mapapakinggan sa app. May tanong ako. Totoo bang nakakatulong ang isang app para tayo ay makapanalangin?
Parang AI magsalita. Hindi may ginagaya ko, pero sige. Yes, Father, of course, totoo makakatulong ang app. Kasi alam niyo ba, Father, meron kaming kasamahan sa Tabela app na parang lost siya kasi namatay yung mother niya that time. Naghahanap naman siya ng Spanish rosary naman ang hinahanap niya. At nahanap niya yon sa Tabela app. So, feeling niya kasama niya yung kanyang mother kapag nagpe-pray siya ng rosary sa pamagitan ng app. Oo, pwede pala yun, ano? Pwede ka pala magdasal na gamit ang app. Sa bagay, noong unang panahon, naalala ko, no? Ito, ginagawa ko to. Nung kailan nawala na yung CD ko, may CD ako noon ng Rosary. Pag sakay ko ng kotse, yun ang una ko ipapatugtog, yung CD ng Rosary. Parang si Father Yul. At sige, itoy ko lang ko, tape pa yun eh. Sabi ko, oo nga, pag sakay mo ng kotse, papatugtog ka na ng Rosary. So, kung nagdadrive ka, nakapag-Rosary ka. Pero oo nga, pwede na rin pala sa app na makapag-listen ng prayers. Not just listening, but joining the prayer. Correct. Free ba yan? Yes, ate. Siyempre free yan. Di kita pagbabayarin dyan. Download na. Pwede nga nating i-advise, Father, kay Buto kanina. Habang nagre-review siya, i-play niya yung mga nobila doon para habang nagre-review siya, may nagdadasal para sa kanya. Ayun. Buto, kita mo. Narinig mo yung Buto, ha? Alam mo na. Download ka na. Mag-download ka ng app. Oo, sige. Alam mo, sige. Ikaw na. Oo. Isa din sa mga magandang nakikita ko sa Tabela app is hindi lang mga pare ang mga contributor, pati mga lay faithful po ay pwede rin mag-contribute, di ba? Yes, Father. Kasi gusto, natutunan ko din yan, Father, actually sa Diocese of Cubao naman, yung 3 pillars, yung lay, religious, and clergy. Ayan. So, kumbaga, i-embrace ng simbahan lahat. Kaya lahat po yun, nakakapag-contribute. Maski naman pagdating dito sa app, Father. Lahat kasali. Kasali lahat, mga tol. Sinodality, kaya may jacket na ako ng Tabela. Wow! Oo, salamat siyempre sa... Sis, ba't siya lang? Kasya ba sa'yo? Ang tanong. Yun ang magandang tanong. Yun. Maraming salamat. Ito, share ko lang din sa aking kwento ng pagko-contribute sa Tabela app. Wow, yung pala, ikaw pala yung contributor eh. Contributor tayo Tabela app. Yun, Tabela app na. Napakaganda kasi ang daming naka-reach doon sa ginawa ko nung Palm Sunday. Wow. No? At maraming nag-reach out sa akin na, Father, salamat po kasi madaling maintindihan yung content na inyong kine-create. Kaya maganda yung sinabi natin kanina, yung make the message portable. At karamihan, no, napapakinggan namin ko na, kasi naka-download na ako ng Tabela app. Napaka-portable, napakaraming mga pari na pwede nating i-invite Ate Yana na mag-contribute sa Tabela app, no? Father. At syempre, yung, kumbaga sinabi niyo po, maraming iba-iba. Kumbaga, meron ding may mga iba-ibang ideas na pinanggagalingan. Sabi nga doon sa Avatar, Father, pag isang lugar lang nanggaling yung idea mo, it becomes rigid and stale. Kaya kailangan po yung mga ideas natin, mga reflections natin, nanggagaling sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lugar. Sis, etong kapit kampay ba pwede dyan sa Tabela app? Siyempre naman, basta ikaw ang number 1 na doon. Alam nyo na. Ay, hindi mawawala. Hindi mawawala si Chabi. Talaga. Si Chabeng. Si Chabeng. Ito isa din sa nakita ko na kagandahan ng Tabela app is yung mga prayers depende sa oras at season lumalabas, no? Pero available siya pag natapos na yung season, available na siya all throughout. Yes, Father. Pero kumbaga sinusundan kasi natin yung seasons ng yung calendar ng simbahan. Kaya makikita nyo rin po bago yung kapistahan ng particular na santo, San Antonio de Padua. Meron tayo dyan, Father. Meron tayong content dyan. Ayan. As a World Communications Day, may mga content din tayo. Yes, meron po tayo dyan. Opo. Isa din natin yan, pwede pang gumawa din ng parang community. At naalala ko, may mga diocese na yung mga parishes ay nire-register sa tabela yung kanilang parokya. Kasi po gusto natin talaga na yung mga Catholics natin ay ilalagay natin sa isang safe space, Father. Kasi alam naman natin sa social media, sobrang daming distractions na hanapin mo lang yung simbahan o yung diocese na ganito, may mga ads na lalabas. Hindi mo makontrolado yung mga ads. Kung ano yung lumalabas sa ads. Yes, Father. Kaya po dito, kaya siya Catholic app kasi ginawa siya ng mga Katoliko
para sa mga Katoliko, para maging safe yung mga Catholics na hindi, kumbaga, hindi makokorrupt yung ating pananampalataya pagdating natin dito sa online community na to. So, mag-register lang po dito sa tabela at app/demo. Ayan, mag-register lang po doon yung mga parishes o yung diocese para makapag-start na sila ng kanilang online community dito sa app. At syempre, i-assist namin kayong lahat kapag gusto nyo nang mag-umpisa ng community nyo dito sa app, Father. Pero sis, di kailangan na internet lang yan. Or pag kunyari, katulad yung ibang matanda, pag nasa labas, walang internet, walang data, makakapagbukas sila ng prayer, ganon. Makakapagbukas sila ng prayer, pero kailangan na download na muna nila. Yung Downloadable material. Siguro eventually, no, darating naman tayo doon na... Naalala ko nung dumating yung inyong CEO, si Juan, na naubusan tayong lahat ng English, no? Na eventually, they're working on improving the tabela app. At maganda po, no, suportahan natin ang mga initiative na ganito ng mga ating. Thank you, Father. Ayan, Yes. Pwede mag-create ng community. Yes. Pwede yung mga followers ng Kape at Kampay, na iba pang mga shows ng TV Maria. Yes, yun. At doon, halimbawa, pwedeng TV Maria, tas doon magbibigay si TV Maria ng mga updates, abangan sa episode na ganito. Ayun. Paano ba makukuha ang tabela app? Pwede natin ibigyan ng instruction po. Makukuha sa... Kung hindi pa po sila nakakapag-download, Father, mag-download na sa Google Play or App Store. Yan, i-type lang ang tabela. At pagka-download nyo po nun, pwede nyo tignan sa language section. Meron dong English, Spanish, at syempre Filipino. So, piliin po natin yung sa Filipino language para yun, Father, yung magamit natin. Pero kung gusto nilang makinig sa English content, walang problema. Ayun. So, maraming salamat sa kapatid ni Chabi na si Chabela na si Yana. Salamat sa pagdalaw sa tindahan, Ate Yana, no? Thank you, Father. Busy ulit yan. Mabibisi na ulit yan, no? Kaya muli, maraming salamat sa ating mga Kape-mates at hopefully, kita-kita tayo sa susunod na edisyon ng Kape? Kanta! Para sa light na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay. Chabela! Hatid sa inyo ng Tabela app. Hatid sa inyo, Chabi!